Happy 6 years anniversary, Kwentong Takip Silim! Salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Magandang araw mga kakwentong takip silim! Miss Neri po ito ang inyong lingkod at ang boses na magbibigay buhay sa isa na namang kwentong ibinahagi ng ating letter sender ngayong araw. Pero bago ang lahat, share ko lang po muna sa inyo ang nangyari sa akin noong nakaraang linggo. Habang naglilinis ako ng lumang cabinet, may nakita akong photo album na halos 10 taon ko nang hindi nabubuksan. Habang tinitingnan ko ang mga lumang litrato, napangiti na lang ako dahil naalala ko mga kaibigan kong halos araw-araw kong kasama noon, pero matagal ko nang hindi nakikita ngayon. Do'n ko naisip na habang tumatanda tayo, may mga taong minsan naging mahalagang bahagi ng buhay natin na unti-unting nawawala dahil sa trabaho, paglipat ng tirahan, o simpleng paglipas ng panahon. Pero kahit gaano katagal ang lumipas, may mga pagkakaibigang nananatiling espesyal at hindi basta nakakalimutan. At hindi na nagpapaalala sa akin sa kwentong ibinahagi ng ating letter sender ng nangangalang Bard. Nagsimula ang lahat sa isang masayang araw ng piyesta sa kanilang baryo. Isang araw na punong-puno ng pagkain, tawanan at pananabik ng kanyang ina na si Lourdes dahil muli niyang nakita ang isang matalik na kaibigan na ilang taon niya nang hindi nakakasama. Sa una, akala ni Bart, isa lamang itong ordinaryong reunion ng dalawang magkaibigan. Pero habang lumilipas ang mga oras, may mga bagay siyang napapansin na hindi niya maipaliwanag. Mga kakaibang kilos na unti-unting nagtulak sa kanya upang pagdudahan ang bisitang buong puso nilang tinanggap sa kanilang tahanan. At syempre, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta mga kapatid. At ngayon, alamin na natin kung paano nagsimula ang lahat sa isang espesyal na bisita na sabik makita ng ina ni Bart. Aba, mukhang masaya ang nanay ko ngayon ah. Huwag niyo pong sabihing sinagot niyo na po si Kapitan Waldo, Nay. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Malamang piyesta ngayon kaya dapat masaya lang tayo. Isa pa, matanda na ako para pag-isipan mo pa ng ganyan. Kahit kailan wala akong balak palitan ng tatay mo, kahit 3 taon na akong byuda. Alam ko naman po yun, Nay. Binibiro ko lang po kayo. Pero sigurado namang pupunta si Kapitan dito mamaya eh. Baka nga siya pa yung una niyong bisita. Tao po! Tao po! Maring Lourdes! Teka, kilala ko yung boses na yan. Susan? Sandali lang, nandyan na! Susan? Ikaw nga, Mare! Sabi nila ang tunay na magkaibigan daw ay yung kahit magkalayo man ng landas at hindi magkita ng maraming taon, hindi pa rin nakakalimot sa isa't isa. Kayo ba? May kaibigan din ba kayo noon na hindi niyo na nakikita o nagkita kayo ulit pero hindi na nagpapansinan pa? Sige nga, i-share niyo naman sa amin at pwede niyo ring i-shoutout sa comment section ng kaibigan niyong nagka-amnesia. Malay niyo, isa rin siya sa mga avid listeners ng channel natin. Excited na kaming mabasa ang mga comment ninyo. At kung ikaw ay interesadong malaman ang buong kwento, huwag nang magdalawang isipan na makinig para sabay-sabay nating masubaybayan ang kwentong ito hanggang dulo. Mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig ng kwentong takip silim, lalong-lalo na po sa inyo, Miss Neri. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bart, short for Bartolome. Nag-iisang anak ako, junior ako ng aking ama. Sa kasalukuyan ay 30 anyos na po ako. Pero ang pangyayaring ito ay nangyari noong 20 anyos pa lamang ako. Taong 2016 sa aming baryo na hindi ko napapangalanan pa para maprotektahan ang aming tunay na pagkakakilanlan. Nangyari ito sa araw ng piyesta nang may isang may edad ng babae ang kumatok sa pinto ng bahay namin at agad itong nakilala ni nanay. Walang iba kundi ang matalik niyang kaibigan noon na hindi niya na nakita ng mahigit 1 dekada. Kita ko ang saya sa mga mata ni nanay nang makita siya at siya ang naging una naming bisita sa araw na yon. At hindi ko talaga inaasahan yon. Mainit at magalang ko naman siyang tinanggap noon pero unti-unti ko namang napapansin ang kakaibang kilos niya. Hanggang sa madiskubre ko sa gabi ng piyesta
ang tunay niyang pagkatao. Maring Lourdes, Mare, ang tagal din nating hindi nagkita. akala ko nga hindi na kita makikita pa. Hindi ako makapaniwala. Ay kahit ako, Mare, hindi ako makapaniwala pero natapos din ang paghihirap ko. Nakalaya na rin ako sa kamay ni Beltran. Hindi ko alam kung ilang taon na ang hinintay ni nanay para sa sandaling yon. Pero sa yakap pa lang nila, ramdam mong matagal na nilang kinimkim ang pag-asang magkikita pa sila ulit. Pero habang nakatingin ako sa kanila, hindi ko maintindihan kung bakit. Imbis na tuwa ang maramdaman ko, napaisip ako kung sino si Beltran at bakit sinasabi niyang nakalaya na siya mula sa kamay nito. Pero alam kong maling panghimasukan ko pa ang buhay ng iba, kaya pilit kong inalis sa isip ko yon. Nay, sino po ba siya? Oo nga pala anak. Siya si Susan, ang matalik kong kaibigan mula pa noong high school. Mahigit 1 dekada ko na siyang hindi nakita. Siya na ba si Bart? Ang gwapong binata ah. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa'yo, iho. Kayo po palang best friend ni nanay. Tuloy po kayo, Aling Susan. Ay nako, munti ko nang makalimutang patuloyin ka sa sobrang saya. Halika Mare, tuloy ka sa loob. Tamang-tama, may nakahandang pagkain sa mesa. Piyesta kasi ngayon dito. Ay nako, sige Mare, salamat. Pumasok kami sa loob ng bahay habang si Nanay at Aling Susan ay hindi pa rin mapigilang magngitian. Halatang marami silang gustong ikwento sa isa't isa. Matapos ang napakahabang panahon ng pagkakahiwalay. Pagdating sa mesa, agad na inalok ni Nanay si Aling Susan ng pagkain. Habang abala naman sila sa pagkukwentuhan, napansin kong halos hindi man lang nagalaw ni Aling Susan ang mga nakahain na ulam sa mesa. May adobo, menudo, at inihaw na manok na inihanda ni Nanay para sa piyesta. Pero ni isang beses ay hindi siya sumandok ng kahit alin doon. Sa halip, isang pirasong kakanin lang ang kinuha niya, pati suma na nakapatong sa bilao. Nung mga sandaling yon, hindi ko naman pinag-isipan ng masama ang nakita ko. Ang una ko pang naisip, baka hindi lang talaga siya sanay kumain ng mabigat sa umaga at mas gusto niya ang mga pangmeryenda kaysa mga lutong ulam. Ang dami mo namang handa, Mare. Pero itong suman talaga ang pinaka-paborito kong kainin. Ayaw niyo po bang kumain ng kanin at ulam, Aling Susan? Masarap po yan. Huwag na po kayo mahiya. Hindi kasi ako kumakain ng mabibigat na pagkain tuwing umaga, iho. Kaya ito lang muna ang kakainin ko. Sobrang sarap nitong suman. Wala pa rin pinagbagong nanay mo. Sobrang sarap pa rin niyang gumawa ng ganito. Sus! Ang sabihin mo, paborito mo lang talaga ang suman. Sige lang, sige. Kahit ubusin mo pa yan, ipagluluto ulit kita. Ay, sobrang saya ko talaga sa pagbisita mo, Mare. Ako rin naman, Mare. Nakakamiss ang ganitong pakiramdam. Yung simpleng salo-salo natin noon. Kung pwede lang talagang balikan ang mga panahong yun, Mare. Siya nga pala, kumusta ka na? Paano mo nagawang makalaya kay Beltran? Napakunot noon naman ako sa narinig at nagtatakang napatingin sa kanilang dalawa. Kanina ko pa naririnig na binabanggit ni Aling Susan ang pangalang Beltran. Pero hindi ko pa rin alam kung sino ito at kung ano ang ginawa niya rito. Mukhang seryoso ang usapan kaya nahihiya naman akong makisali. Tahimik na lang akong nagpatuloy sa pagkain habang nakikinig. Patay na siya, Lourdes. Ano? Paanong namatay ang isang masamang damo? Mahabang kwento pero ayoko na munang isipin yon. Ang mahalaga ngayon, nagkita tayo ulit. Ikaw ba'y kumusta ka na? Nasaan ang asawa mo? Ay, biyuda na ako, Mare. Namatay ang asawa ko nang atakihin siya sa puso. Ay, ganun ba? Ay, pasensya ka na kung naitanong ko pa. Hindi ko naman alam na biyuda ka na pala. Pero wala ka na bang balak mag-asawa? Tao po. Tao po. Si Kapitan Waldo. Sandali lang, Mare. Ako na pong magbubukas, Nay. Salamat, anak.
Agad kong binuksan ang pinto at bumungad sa akin si Kapitan Waldo. Nakasuot siya ng maayos na polo at may hawak na isang maliit na pulumpo ng bulaklak. Nakangiti siya habang nakatayo sa labas ng aming bahay. Sa likuran niya ay tanaw ang ilang taong abala sa pagdiriwang ng piyesta. Magandang umaga, Bart. Magandang umaga rin po, Kapitan. Tuloy po kayo. Salamat, iho. Oh, Kapitan Waldo, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa iyo, Lourdes. Bulaklak nga pala para sa iyo. Nako, Kapitan, hindi naman po kailangan. Nag-abala pa kayo. Maliit na bagay lang yan. Piyesta ngayon at gusto ko lang magpasalamat sa lahat na tulong mo sa baryo. Maraming salamat pa rin po. Alam mo, Lourdes, kahit ngiti mo lang, sapat na kahit hindi ka na magpasalamat. Bahagyang namula ang pisngi ni nanay habang tinatanggap ang bulaklak. Hindi naman lingid sa baryo na malaki ang respeto ni Kapitan Waldo sa kanya. Madalas kasi silang magkasama sa mga gawain sa baryo, lalo na kapag may mga pagtitipon o programa. Isa rin si nanay sa nagbibigay ng donasyon sa baryo, kaya siguro umuunlad ang aming negosyo. Mukhang napakarami mong inihanda. Kaunti lang po yan. Konti pa ba ang tawag mo dito? Pagdating ko pa lang, naamoy ko na kaagad ang mga niluluto mo eh. Masarap po talaga magluto si Nanay, Kapitan. Hindi lang sa amoy. Nako, kapag natikman niyo po yan, babalik-balikan niyo po. Sus, napakabulerong bata talaga. Totoo naman, Lourdes. Huwag ka nang kumontra pa. Napangiti si nanay habang inilalagay ang bulaklak sa ibabaw ng mesa. Halatang ikinatuwa niya ang papuri ni Kapitan Waldo. Samantala, tahimik lamang na nakaupo si Aling Susan at pinagmamasdan silang dalawa. Siya nga pala, Kapitan, hindi ko pa pala kayo napapakilala. O nga pala, Siya si Susan, matalik kong kaibigan noong high school. Ngayon lang ulit kami nagkita matapos ang napakaraming taon. Magandang umaga po, Kapitan. magandang umaga rin sa iyo, Susan. Kinagagala kitang makilala. Ako rin po. Masaya rin po akong makilala kayo. Taga saan ka nga pala? Taga Barrio Santa Ana po ako dati. Sa kabilang baryo lang pala. Paano at ngayon lang ulit kayo nagkita ni Lourdes? Lumuwas po kasi ako ng Maynila. Doon na po ako nanirahan matapos ako mag-asawa. Kaya naman pala. Talagang maraming bagay na nagbabago kapag nagkaroon na ng sariling pamilya. Totoo po yan, Kapitan. Pero mabuti at nagkaroon pa rin kayo ng pagkakataong magkita muli, Lourdes. Hindi lahat na magkakaibigan ay tumatagal ng ganyang katagal. May mga tao kasing naging malapit sa atin noon, pero habang tumatagal, ay nagkakanya-kanya na rin ang buhay. Aba, syempre naman. Siya lang ang kaisa-isa kong matalik na kaibigan. Matalik na kaibigan pala. Ako, Lourdes, ano ba talaga ako sa buhay mo? Ha? Ang tagal ko na naghihintay. Kailan ko ba makakamit ang matamis mong oo? Ang mabuti pa, kumain na po kayo. Sandali lang po, Kapitan. Ikukuha lang kita ng pinggan at kutsara. Kita ko ang pag-iwas ni nanay noon sa tanong ni Kapitan Waldo. Bagya naman akong napangiti at napahanga sa pagmamahal ni nanay kay tatay. Dahil kahit matagal nang namayapa si tatay, hindi niya pa rin ito nagawang palitan. At sa totoo lang, bihira na lang ang makatagpo ka ng ganong klaseng pagmamahal. Nakita ko naman ang pagkadismaya sa mukha ni Kapitan Waldo. Pero sa totoo lang, hindi naman ako tutol sa panliligaw niya kay nanay. Dahil nakikita ko naman kung gaano siya kaseryoso sa aking ina kahit na may mga edad na sila. Pero sa huli, si nanay pa rin ang magdedesisyon at kung saan siya masaya, susuportahan ko siya. Heto po ang pinggan at kutsara. Kumain po muna kayo, Kapitan. Salamat, Lourdes. Pero hanggang kailan ka pa ba gagamit ng po tuwing kakausapin mo ako? At hanggang kailan mo pa ako tatawaging Kapitan? Kung pwede namang Waldo.
Iyon naman po ang nararapat, Kapitan. Dahil kayo po ang kapitan ng ating baryo. Handa naman akong isuko ang posisyon ko para sa iyo, Lourdes. Mapagbiro po talaga kayo, Kapitan. Nakakahiya naman po sa kaibigan ko at kay Bart. Hindi ako nagbibiro, Lourdes. Totoo ang sinasabi ko. Ang mabuti pa po, kumain na po kayo. Kukuha lang ako ng maiinom na tubig sa kusina. Sandali lang, Mare. Maiwan ko muna kayo saglit. Sige lang, Mare. Pagkaalis ni nanay sa sala kung saan nakalagay ang handa naming pagkain, hindi ko naman maiwasang mapansin ang titig ni Aling Susan sa labas ng bintana kung saan naroroon ang kulungan ng mga alaga naming manok. Nagtataka ako noon kung bakit napapalunok siya habang nakatingin sa mga manok at halata kong hindi siya mapakali noon. Kung tutuusin, may inihaw na manok na nakahain sa mesa pero pinili niyang kumain lang ng kakanin at suman. Ang weirdo lang na buhay na manok ang nagpapatakam sa kanya. Pero syempre, hindi ko yun pinag-isipan ng masama dahil bisita siya ni nanay. Hindi lang basta bisita, kundi best friend siya ng aking ina. Heto na po ang tubig, Kapitan. Salamat, Lourdes. Siya nga pala. Binalak ni Adelfa na magtayo ng talipaw pa roon sa tapat ng barangay hall. Pero huwag kang mabahala. Hindi ko siya pahintulutan. Ipinangako ko na ang bahaging yun ng lupa para sa'yo. Aba, biglaan naman yatang naging negosyante itong si Adelfa. Ay nako, napaka-inggitera talaga. Walang pinagbago mula noon. Alam naman niya na napag-usapan na natin iyon nung isang araw. Dahil ako mismo ang nagsabi sa kanya. Tapos ngayon, malalaman ko na lang na aagawan pa niya ako ng pwesto. Napakakapal din naman ang mukha niya. Huwag kang mag-alala, Lourdes. Dahil hindi ako makapapayag sa gusto niya. Ngit-ngit na ngit-ngit nga siya sa galit nang tanggihan ko. At kung ano-ano pang ipinagpuputok ng butsi niya kanina. Pero hanggat ako ang kapitan sa lugar na ito, walang makakapagpabago sa pasya ko. Di niya maagaw ang pestong nakalaan para sa'yo. Pangako yan, Lourdes. Kahit anong mangyari, kakampi mo ako. Salamat po, Kapitan. Nakita ko ang malalim na pagbuntong hininga ni nanay noon. Halatang pilit na nagpipigil ng inis kay Aling Adelfa. Matagal na rin kasi siya nagtitiis sa kapitbahay naming yon. Bukod kasi sa pagiging matapobre, halos manmanan na nito ang bawat galaw ng pamilya namin para lang magawan kami ng chismis sa buong baryo. Ang pinakamasakit pa roon, ipinagkakalat niyang kaya lang daw kami umasenso ay dahil umaasa kami sa pera ni Kapitan Waldo. Pero si nanay, sadyang mapagpasensya. Hanggat kaya niyang umuiwas sa gulo, hindi niya papatulan ng away. Mas gusto niyang ituon ang pansin sa negosyo. Gusto niyang magpatayo ng isa pang pwesto sa talipapa sa tapat ng barangay hall. Yun kasi ang naging hanap buhay nila ni tatay noon sa bayan. Kaya ngayon, bukod sa layunin niyang hindi na mahirapan at lumayo pa ang mga kapitbahay sa pamamalengke, nais din ni nanay na makapagbigay ng marangal na trabaho at pagkakakitaan para sa mga kapuspalad naming kabaryo. Isang napakagandang hangarin na hindi niya akalaing magagawa pang ahasin at sirain ni Aling Adelfa. Napatunghay naman kami pareho nang marinig ang boses ni George sa labas. Si George ay best friend ko mula pagkabata at madalas talaga siyang pumupunta sa bahay namin kahit walang okasyon. Nang papasok na siya sa bahay namin, nakangiti naman siyang bumati sa aming lahat at lumapit kay nanay para magmano tulad ng nakasanayan niya. Magandang umaga po sa inyo. Tita, sa inyo rin po, Kapitan. Happy Fiesta po. May bisita po pala kayo, Tita? Oo, iho. Siya nga pala si Susan. Ang best friend ko mula noong high school pa lang kami. Mare, siya nga pala si George. Ang best friend ni Bart mula pa pagkabata. Hello po. Kumusta po kayo? Ayos lang naman, iho. Ikaw ba? Siyempre po, pogi pa rin po. Aba, ay mapagbiro ka pala, iho. Napailing na lang ako at natawa kaming lahat sa sinabi ni George at kahit papano, nawala ang tensyon. Kahit kailan talaga hindi mo makikitaan ng hiya si George sa katawan at likas din talaga sa kanyang pagiging mapagbiro.
Magkaibang-magkaiba ang ugali naming dalawa, pero siya ang tinuturing kong pinakamatalik kong kaibigan na lagi kong maaasahan. Pasensya na po kayo rito sa kaibigan ko, Aling Susan. Mapagbiro lang po talaga tong si George. Nako, ayos lang iho. Natutuwa pa nga ako sa kanya. O, di ba pare? Napatawag ko kayo. Ikaw talaga, pare. O siya Bart, asikasuhin mo muna itong si George. May nakahandang pinggan at kutsara na sa mesa. Kumain ka na muna, iho. Opo, Nay. Ako na pong bahala rito sa kaibigan ko. Salamat po, tita. Yan po talagang sadya ko rito, ang makikain eh. Pero teka, eto po pala tita. Pinabibigay ni nanay sa inyo. Akala ko po kasi hindi pa kayo nakaluto para sana magamit po ninyo. Ano ba yan, iho? Bawang po. Sabi ng nanay ko, dala ni nanay galing pa pong bukid. Bawang, anak, ilayo mo sa kanyang Lourdes. Diyos ko, George, ilayo mo yan sa kanya. Ha? Pasensya ka na, Mare. Oo nga pala, nakalimutan kong bawal na bawal ka nga pala sa bawang dahil sumusumpong ang hika mo. Ay, pasensya na po tita. Hindi ko po alam. Labis kaming nagulat sa naging reaksyon ni Aling Susan nang ilabas ni George mula sa kanyang suot na bag ang supot ng bawang. Hindi ko naman akalaing yun pala ang laman yon. Nasanay kasi kami na laging may bitbit na bag si George tuwing nagpupunta sa bahay. Dahil madalas siyang pakainin ni Nanay Rito at pinapabaunan pa ng ulam para sa nanay niya, kaya naging ugali niya ng magdala ng sariling sisidlan. Naalala ko tuloy noong minsang naitanong ko kung bakit hindi na lang supot na plastic ang gamitin niya. Sabi niya, nahihiya raw kasi siyang umuwi ng may bitbit na nakasupot na pagkain dahil pinagtitinginan at pinag-uusapan siya ng mga tsismosong kapitbahay sa aming baryo. Kita ko naman sa mga mata niya ang pagtataka na para bang hindi siya kumbinsido sa sinabi ni nanay at napatingin naman kami noon sa isa't isa. May tao po palang allergy sa bawang? Sa pagkakaalam ko, aswang lang po ang takot sa bawang. Iho, may hika ang kaibigan ko, kaya pwede talaga siyang maapektuhan ng amoy ng bawang. Buti na lang hindi agad kumapit sa ilong niya at baka magkaproblema pa ako imbis na magsaya sa piyesta. Ay, pasensya na po talaga kayo tita. Hindi ko naman po kasi alam eh. Tsaka si nanay po ang nagpabigay nito sa inyo. Ang sabi pa nga po niya, baka gusto niyo sa kanya na po kayo mag-angkat ng bawang para sa talipapa na itatayo niyo rito. Ganun ba? O sige, pag-iisipan ko yan, iho. Pero sa ngayon, ibigay mo muna yan kay Bart nang maitago niya sa kusina. Bart, anak, ilagay mo muna yan sa cabinet. Sige po, Nay. Sasamahan na kita pare. Sige, tara sa kusina. Pagpasok pa lang namin sa kusina, ramdam ko na agad ang pag-uusisa ni George. Patuloy ang kanyang pagsulyap-sulyap sa bitbit niyang supot ng bawang na halatang may malalim na iniisip. Alam kong hindi siya basta-basta matatahimik hanggat hindi niya na ilalabas ang gusto niyang sabihin. Kaya naman hinintay ko na lang kung kailan siya magsisimulang magsalita. Pare, hindi mo ba napansin? Kakaiba talaga yung reaksyon ni Aling Susan kanina. Parang hindi lang basta ika eh. Natataranta na ewan na parang ikakamatay niya yung bawang. Ngayon lang ako nakakita ng taong ganong katindi ang takot sa bawang. Ikaw talaga. Kung ano-ano naman tumatakbo dyan sa utak mo. Narinig mo naman sinabi ni nanay, di ba? May hika yung tao. May mga matatanda talaga na sensitibo ang pangamoy. Lalo na sa mga matatapang na amoy tulad ng bawang nga. Alam ko naman yung pare. Pero aminin mo, nakakapagtaka pa rin. Naalala mo yung mga kwentuhan ng mga matatanda rito sa baryo natin tungkol sa mga, alam mo na, yung mga hindi nga maipaliwanag na bagay. Eh paano kung may kakaiba talaga sa kanya? Paano kung aswang pala siya pare? George, tigilan mo nga yan. Matalik na kaibigan ni nanay si Aling Susan. Mabait at maayos siyang humarap sa atin kanina. Kaya nararapat lang na respetuhin natin siya. Huwag tayo magbibinta ng ganyan nang walang kaunti man lang na ebidensya. Hindi ba siya ng takot niya sa bawang para maging aswang siya? Sa bagay, may punto ka naman pare. Pasensya na, nadala lang siguro ako sa gulat kanina. Ayaw ko lang naman na may mangyaring masama sa inyo rito. Pero tama ka, mukha namang mabuti siyang tao at halatang matalik ka sila magkaibigan. Dahil kita ko rin kung paano siya protekta ni Tita Lourdes. Alam ko naman na nag-aalala ka lang pre. Nagpapasalamat ako dun. Pero para sa akin,
mas mabuting itabi na muna natin yung mga duda mo. Imposible naman kasi yung sinasabi mo. High school pa lang magkaibigan na sila nanay. Kaya kung totoo man yung duda mo, edi sana natakot na si nanay sa kanya, di ba? Ayoko talagang isiping totoo ang sinasabi ni George pero sa totoo lang, napapansin ko rin na may kakaiba sa naging reaksyon ni Aling Susan kanina. Pati na rin yung pagtitig niya sa mga manok namin sa bakuran na halatang natatakam siya. Pero mas nangibabaw pa rin sa aking isipan na si Aling Susan ang isa sa mga taong nagpapasaya kay nanay at mas una pa niya itong nakilala kesa kay tatay. Isa pa, mahirap magpadala sa mga haka-hakang walang matibay na ebidensya. Lalo na't napakabuti ng ipinapakita niyang trato sa aming pamilya. Kaya naman ipinasya ko na lang na ibaon sa limot iyon. Pagkatapos naming mailagay ang bawang sa kabinet, sabay na kaming bumalik ni George sa sala. Nandun pa rin si Nanay at Aling Susan, tahimik na nag-uusap at wala na doon si Kapitan Waldo. Umalis na po ba si Kapitan, Nay? Oo anak, may tumawag kasi sa kanya. Importante yata kaya nagmamadali siyang umalis. Bilib din po ako dyan kay Kapitan, Nay. Matibay pa rin. Akalain mo, ilang beses mo nang tinanggihan. Pursigido pa rin sa panliligaw sa inyo. Yay! Ibang talagang ganda ni tita, no? Asus, kahit paanong gawin ni Kapitan, hindi ko pa rin ipagpapalit ang tatay mo, no? Kung saan po kayo masaya, Nay, doon po ako. Ang swerte mo naman sa anak mo, Mare. At maswerte rin sa'yo si Bart dahil isa kang mabuting ina at napalaki mo siya ng maayos. Tama po kayo. Pinalaki po ako ng maayos ni Nanay. Puno po ng pagmamahal. Kaya kahit maaga kaming naiwan ni Tatay, hindi ko po naramdaman na kulang po ako dahil sobra-sobra pang binibigay sa akin ni Nanay. Sus! Ikaw talagang bata ka. Pinapaiyak mo na naman ako. Nako! Tita, huwag po kayong umiyak. Masisira po ang ganda niyo. Bulerong bata. Magkaibigan niya talaga kayo. Totoo naman po, tita. Siya nga po pala. Pasensya na po ulit kayo kanina, ha? Babawi na lang po ako sa inyo. Ayos lang yun, iho. O, paano ka naman makakabawi? Eh di, tutulungan ko na lang po kayong ubusin to mga pagkain. Nagtawanan kami noon sa sinabi ni George at hindi ko naman maiwasang sumulyap kay Aling Susan para tingnan ang reaksyon niya. Nakangiti naman siya noon at wala akong nakikitang galit sa mga mata niya. Habang nakatingin kay George, kaya doon ako nakumbinsing nagkamali lang si George ng iniisip tungkol sa kanya. Nabaling naman agad ang atensyon ko nang makita kong inabutan ni nanay ng kutsara at pinggan si George. Heto iho, sige na, kumain ka lang dyan ng marami. Huwag kang mahihiya at magdala ka rin ng ulam para sa nanay mo. Sana sinama mo na lang ang nanay mo rito, iho, para naman nakilala ko rin. Naku po, nandun po si nanay sa kumari niyang isa. Tumutulong din po sa paghahanda sa piyesta mula kagabi pa po. Tsaka hindi po ako sanay nakasama si nanay. Ang dami po kasing napapansin. Ang hirap gumalaw kapag napagsasabihan lagi. Dapat lang naman sigurong pagsabihan ka kung may mali ka. Tinatama lang ng nanay mo yun, iho. Eh, alam ko naman po yun, pero binata na po ako, Aling Susan. Hindi na po ako sanay na binibaby. Ganun ba? Ikaw ba, Bart? Ayaw mo bang kasama mo lagi ang nanay mo? Nagulat naman ako sa tanong na yon mula kay Aling Susan, pero bago pa ako nakasagot, narinig ko naman ang lakas ng musika mula sa bahay ni Aling Adelpha. Normal lang naman magpatugtog pero ang lakas noon ay para bang sinadya at ang sakit pa sa tenga ng tugtog. Rinig na rinig kasi namin yon dahil ilang metro lang ang pagitan ng bahay namin kaya doon na naubos ang pasensya ni nanay. Nananadya talaga yung Adelpha na yan. Alam naman niyang may bisita ako. Sobrang lakas pa ng tugtog niya. Sumusobra na talaga siya. Naapi ba kayo ng babaeng yan dito? Gusto mo bang turuan ko na leksyon para magtanda? Ay, huwag na Mare. Hayaan mo na lang. Kulang lang sa pagmamahal ng pamilya niya kaya nagkaganyan. Siya na lang kasi ang mag-isa sa buhay dahil may sarili ng pamilya ang mga anak niya. Pero hindi naman tama ginagawa niya. Isang kabastusan yun, Lourdes. Eh dapat turuan ng leksyon ng babaeng yan. Alam mong hindi ko hinahayaang apihin ka ng iba.
ang galit sa mga mata ni Aling Susan at natakot talaga ako sa tono ng pananalita niya. Para bang handa siyang pumatay ng tao para lang kay nanay. Pati si George ay natameme rin habang puno ang bibig ng pagkain. Kita ko rin ang takot sa mga mata ni nanay noon. Ang galit niya kanina ay agad napalitan ng takot na labis ko namang ipinagtataka. Iniiwasan niyang magalit si Aling Susan at pilit niya itong pinapakalma. Ang mabuti pa, Mare, ipapasyal kita sa buong baryo. Magpahangin muna tayo sa labas. Yan ang mahirap sa iyo eh. Masyado kang mabait kaya ka inaapi at inaabuso ng iba. Siguro hindi naman niya sinasadyang malakas ang tugtog. Baka nga mahina na ang pandinig ni Adelpha. Mari naman. Sa tanda kong to, maniniwala pa ba ako dyan? Nananadya talaga yan eh. Hayaan mo na, Mare. Ako nang bahala. Sige na, lumabas muna tayo saglit. O siya, sige. Agad na tumayo si Nanay at Aling Susan mula sa mahabang upuan. Bakas pa rin sa mukha ni Aling Susan ang matinding pagkabanas habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang malakas na musika mula sa kapitbahay. Bago sila tuluyang humakbang palabas ng pinto, lumingon muna si Nanay sa amin ni George na para bang may ipinapahiwatig ang mga mata. Anak, ikaw na munang bahala rito sa bahay, ha? Maiwan muna namin kayo ni George rito. O panay, mag-ingat po kayo sa paglalakad sa labas. Medyo matarik pa naman ang sikat ng araw ngayon. Oo, anak, huwag kang mag-alala. Tutuloy na kami. Sige po. Hinintay muna naming makalayo si Nanay bago kami tuluyang nakahinga ng maluwag ni George. Ang malakas at nakaririnding rock music mula kay Aling Adelpha ay naririnig pa rin namin. Pero mas matindi ang katahimikang namagitan sa aming dalawa sa loob ng sala. Agad na ibinaba ni George ang hawak niyang kutsara at tinidor sa pinggan. Pare, nakita mo ba yun? Grabe palang magalit si Aling Susan, ano? Pati si Tita Lourdes natakot. Para kasing nanamunan niya si Aling Adelpha ng buhay. Tama ka dyan pare. Nakita ko kung gaano niya kamahal si nanay. Ayaw niya nagpapapi si nanay sa kahit sino. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit sobrang mahal siya ni nanay. At kahit mahigit isang dekada nang hindi sila nagkita, hindi pa rin nawalang pagkakaibigan nilang dalawa. Napakaswerte nila sa isa't isa pare. Tama ka pare. Tsaka tama naman si Aling Susan eh. Kapag kasi masyado kang mabait, naaabuso ka ng iba kasi hinahayaan mo lang sila. Pero siguro ayaw lang talaga ni Tita ng gulo. Kaya ayun, natakot na baka sugurin ni Aling Susan si Aling Adelpha. Napaka-inggitera kasi ng matandang yun eh. Kahit si nanay muntik nang napaaway doon. Talaga? Oo, chinismis siya kasi sa iba pa nating kapitbahay na sa lalaki raw nang galing si nanay, kaya ilang araw na wala. Kahit ang totoo, bumisita si nanay kina lolo at lola sa bukid. Mahirap kasi ang buhay doon kaya naisip ni nanay na tulungan sina lolo at lola na makapagbenta ng bawang na ani nila noong nakarang linggo. Kaya pala gusto ninyong sa inyo kami mag-angkat ng panindang bawang. Oo, syempre, mas makakamura pa kayo. At mas malaki ang kikitain ninyo kaysa sa iba pa kayo bumili. Huwag kang maglala. Pag naitayo ng pwesto namin sa talipapa, sa inyo kami mag-aangkat. Ayun, salamat pare ha. Malaking tulong to kina lolo at lola. Pati na rin sa amin ni nanay. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang? Tunay talaga kitang kaibigan pare. Hayaan mo, pag may umapis sa'yo, handa rin ako makipag-away. Ang dami mong alam. Nagtawanan na lang kami pareho ni George noon habang patuloy pa rin siya sa pagkain. Hanggang sa may marinig kaming sigawan sa labas ng bahay. Parehong pamilyar ang boses at mukhang may matinding pagtatalo na nagaganap. Nako, parang si Aling Adelpha yan ah. At si nanay, tara, punta natin. Sino ka ba sa inaakala mo, Lourdes? Hindi porket asensado ka na sa buhay, pwede ka na makialam kung anong gusto mong gawin dito sa bahay ko. Nakiusap ako ng maayos sa iyo, Adelpha. Pero ganyan ka makapagsalita sa akin. Wala ka na ba talagang respeto sa kapwa mo? At bakit naman kita irerespeto, Aber? Isa ka lang namang babae na nanguhutot ng pera sa kapitan ng baryong ito.
Anong sabi mo? Ang sabi ko, hot-hotera ka. Akala mo ba hindi ko alam na ginagamit mo lang si Kapitan para makuha ang gusto mo? Hot-hotera ka! Walang hiya ka, sinampal mo ko? Oo! At kulang pa yan sa lahat ng pinagsasasabi mo sa kaibigan ko. Susan, tama na. Hindi, Lourdes! Kanina pa ako nagtitimpi sa babaeng to eh. Walang hiya ka! Nagdilim ang mukha ni Aling Adelfa sa galit. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay upang gantihan si Aling Susan. Ngunit maagap itong naharang. Maigpit na hinawakan ni Aling Susan ang kanyang pulsuhan bago pa man ito makalapit sa kanyang mukha. Napaatras naman si Aling Adelfa nang bahagya siyang itulak ni Aling Susan palayo sa kanya. O ano ha? Lalaban ka pa? Nakikialam ka pa talagang babae ka, hindi naman kita kilala? Nakikialam ako dahil wala kang karapatang tawaging hot-hotera ang kaibigan ko. Totoo naman ang sinasabi ko. Hot-hotera yang si Lourdes. Ba't inuubos mo talagang pasensya ko? Susan, tama na. Hindi, Lourdes! Masyado ka nang mabait sa mga taong katulad nito. Kaya palang lakas ng loob mong kumprontahin ako? Dahil may tagapagtanggol ka na pala? Ganyan ka ba talaga kaduwag ha, Lourdes? Hindi na ako nakapagpigil sa sarili ko. Kanina ko pa pinapanood kung paano insultuhin at bastusin ni Aling Adelfa ang nanay ko. Mabilis ako naglakad at nanginginig ang aking kamao noon habang kaharap si Aling Adelfa. Hindi duwag ang nanay ko! Ba't sumabat ka na rin ngayon? Bakit hindi? Nanay kong binabastos mo, Aling Adelfa. Matagal kami nagtimpi sa inyo dahil ayaw namin ng gulo pero sumusobra na kayo. Hoy! Nagsasabi lang ako ng totoo! Totoo? O baka inggit ka lang sa nanay ko? At bakit naman ako maiinggit sa kanya, Aber? Dahil wala nagmamahal sa'yo. Sa nanay ko marami. Ikaw, iniwan ka na ng mga anak mo. Ako, nanatili ako sa nanay ko at hindi lang yun may tunay siyang kaibigan. Ikaw, may kaibigan ka ba ha, Aling Adelfa? Lahat ng tao dito sa baryo natin ayaw sa ugali mo. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan! Manahimik ka! Bakit, Aling Adelfa ha? Masakit bang marinig ang katotohanan? Bastos kang bata ka! Mas bastos ang matandang walang ginawa kundi manira ng kapwa. Bart, tama na. Huwag ka na makisali pa rito. Pasensya na, Nay. Pero hindi ko na kayang manahimik habang inaapi ka niya. Aba talaga mag-ina kayong walang modo! Hindi sila ang walang modo rito, Adelfa. Ikaw! Alam niyo, Aling Adelfa, nakakaawa po kayo. Panay kayo paninira sa nanay ko. Pero halatang inggit lang kayo sa kanya. Dahil si nanay, kahit maraming pinagdaanan sa buhay, hindi siya naging masama sa kapwa. Kaya siya minamahal at nirarespeto ng mga tao. At kung nagtataka kayo kung bakit siya gusto ni Kapitan Waldo, dahil mabuti siyang tao at hindi siya katulad nyo. Kaya wag na wag niyong tatawaging hot-hotera ang nanay ko. At kayong lahat na nandito ngayon, kilala niyo ang nanay ko, di ba? Oo. Hindi siya ganong klaseng tao. Ang lahat ng meron kami ngayon ay bunga ng sarili niyang pagsisikap at negosyo. Ni isang kusing, wala kaming hiningi kay Kapitan Waldo. Tandaan niyo yan! Namula sa hiya ang mukha ni Aling Adelfa. Mukhang hindi niya inaasahang pati ako ay sasagot sa kanya. Ngunit sa pagkakataong yun, wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay maipagtanggol ang nanay ko laban sa lahat ng paninirang ibinabato sa kanya. Niyaya naman ako ni nanay na pumasok na sa loob para makaiwas sa mga mata ng tao. At hindi na lumala pa ang gulo. Naiwan naman si Aling Adelfa na nakatayo at halatang nahihiya sa mga tao sa paligid. Dahil lahat sila ay nakatingin sa kanya. Pero kahit konting konsensya, wala akong naramdaman noon maliban sa galit at sakit. Bart, anak, bakit mo pa ginawa yun? Hindi ka na sana nakisali pa. Pero Nay, Usapan naming matatanda yon. Hindi mo dapat pinapatulan si Adelfa. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Lourdes, Hindi, Susan. Ayokong masanay ang anak ko na nakikipagsagutan sa mga mas nakakatanda sa kanya. pasensya na po, Nay. Pero hindi ko na talaga kinaya eh. Nasaktan po ako ng sobra kanina sa sinabi ni Aling Adelfa sa inyo. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay agad kaming naupo sa sala. Naririnig ko pa rin ang mahihinang bulungan ng mga tao sa labas
at alam kong pinag-uusapan pa rin nila ang nangyari. Tahimik naman si Aling Susan habang si Nanay ay seryosong nakatingin sa akin. Anak, alam kong gusto mo lang akong ipagtanggol. Opo, Nay. Gustong gusto ko po kayong ipagtanggol dahil ayoko pong inaapi kayo. Pero hindi lahat ng laban ay kailangang salihan mo. Minsan mas mabuting hayaan mo akong harapin ang problema ko. Pero Nay, anak niyo ko. Bart, hindi habang buhay ay nandyan ako para pigilan ka kapag nadadala ka ng emosyon. Nay, paano po ako mananahimik kanina kung sobra-sobra yung pamamahiya at paninira na matandang yun sa'yo? Alam niyo naman po na ayaw ko rin ng gulo, pero ayaw ko rin pong ipinapahiya kayo sa ibang tao. Matagal din po ako nagtimpi dyan kay Aling Adelpa. Napayuko ako habang nagsasalita dahil naiiyak na ako at pilit kong pinipigilan yon. Unti-unti nang nawawala ang galit na nararamdaman ko kanina at napapalitan ito ng lungkot. Ayaw kong sumama ang loob ni Nanay sa ginawa ko dahil ang totoo, gusto ko lang naman siyang protektahan. Tinawag pa niya kayong hototera. Paano ko matatanggap yun? Sanay na ako sa mga salita ni Adelpha. Pero ako po hindi. Hindi ko kayang marinig na binabastos ka habang nakatayo lang ako at walang ginagawa. Tama naman si Bart, Mare. Susan, Totoo naman, Mare. Kung hindi ako nagsalita kanina, hinahayaan mo lang ang babaeng yun na pagsalitaan ka ng ganon. Salamat po, Aling Susan, sa ginawa niyong pagtatanggol sa nanay ko. Walang anuman, Bart. Ginawa ko yun dahil mahal ko ang nanay mo. Buti nga pinagtanggol mo siya kanina para magtanda ang babaeng yun. Umanga ako sa katapangan mo, Bart. Talaga po? Oo. Alatang mahal na mahal mo ang nanay mo. Hindi lahat ng anak ay kayang tumayo para ipagtanggol ang magulang nila kapag kinakailangan. pero hindi pa rin tama na sumagot siya sa mas matanda. Hindi naman siya sumagot dahil bastos siya. Sumagot siya dahil nasasaktan na siyang makita kang inaapi. Ay, Huwag ka nang magalit sa anak mo, Maring Lourdes. Mabuti ang intensyon niya. Masyado ka lang mabait. Pasalamat na lang siya at yun lang ang ginawa ko sa kanya. Dahil kung hindi pa ako nakapagpikir, naku, Mare. baka. Mare, tama na. Alam mong kaya kong gawin, Mare. Huwag na huwag lang siyang magkakamali ulit. Hindi na muling sumagot si nanay pagkatapos nun. Napabuntong hininga na lamang siya habang nakatingin sa akin. Unti-unti ring lumambot ang ekspresyon ng mukha niya kaya nakahinga ako ng kaunti. Napangiti naman ako kay Aling Susan. Sa totoo lang, kanina pa may kung anong pagdududa sa isip ko tungkol sa kanya dahil sa sobrang tapang at hindi ng galit na ipinakita niya kay Aling Adelpha. Pero nang makita ko kung paano niya ipinagtanggol si nanay at kung paano niya din ako ipinagtanggol ngayon, parang bigla yung naglaho. Napatingin naman ako kay George na kanina patahimik habang nakatingin sa amin. Nakakatakot pala kayo magalit, pre. Ako? Oo naman. Akala ko nga kanina, magsusuntukan na kayo na Aling Adelpha. Buti nga hindi ko nakalimutang matanda siya eh. Naku, muntik na pare. Halos puputok na nga ang ugat mo sa leg dahil sa galit. Tapos si Aling Susan, parang isang tingin lang kay Aling Adelpha, pwede nang himatayin ang tao. Ay, nako, ganun ba, iho? Opo. Kaya nga hindi na ako sumabat kanina eh. Baka ako naman ang mapagalitan. Nako George, hindi ka naman namin pagagalitan. Survival instinct po ang tawag doon, tita. Natawa kaming lahat sa sinabi ni George. Kahit si nanay na kanina pa seryoso ang mukha ay napailing na lang habang nakangiti. Unti-unti ring gumaan ang pakiramdam ko dahil nawala ang tensyong naiwan matapos ang nangyaring komprontasyon. Mabuti na lang at nandun si George para pagaanin ang mabigat na atmosfera sa loob ng bahay sa pamamagitan ng kanyang pagiging mapagbiro. Ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod niyang sinabi. Pero seryoso, Tita Lourdes. Masaya po ako na ipinagtanggol kayo ni Bart kanina. Tama naman po ang sinabi niya. Mabait kasi kayo kaya minsan may mga taong umaabuso. Salamat iho. Pero sana wala nang kasunod na away. Sana matauhan na si Aling Adelpha sa sinabi ni Bart kanina.
Wag na wag talaga siyang magkakamali ulit. Sinasabi ko na ngayon pa. Oo nga po eh. Kailangan ko na nga po palang umuwi. Baka hinahanap na ako ni nanay. Kapag kasi hindi ako nakauwi agad, kung ano-anong kwento na naman ang maririnig ko mamaya. Sandali lang, iho. Magdala ka muna ng pagkain para sa nanay mo. Teka, ipagbabalot kita. Akin na yung bag mo. Sige po tita. Salamat po. Pampalubag loob lang po sa kanya. Agad namang tumayo si nanay at kumuha ng ilang pagkain mula sa mesa. Isa-isa niya iyong inilagay sa lalagyan bago maingat na isiniksik sa bag ni George. Habang ginagawa niya yon, nakangiti lamang si George. O ayan, sapat na siguro iyan para sa inyong dalawa. Sobra na nga po tita eh. Matutuwa si nanay nito. Ingat kayo sa pag-uwi. Opo. Pare, tutuloy na ako. Sige, mag-iingat ka pre. Kumuway pa si George bago tuluyang lumabas ng bahay. Naiwan naman kaming tatlo sa sala habang unti-unting bumabalik sa normal ang tahimik na hapon sa aming tahanan. Napangiti na lamang kami pagkatapos umalis ni George. Tahimik na ulit ang paligid at wala na rin kaming naririnig na sigawan mula sa bahay ni Aling Adelpa. Akala ko nga ay matatapos na ng ganon ang araw namin. Ilang sandali pa ay dumating naman ang iba pang bisita ni nanay, mga tindera namin sa talipapa at ilang kaibigan niyang negosyante sa bayan. Pero hindi nagtagal ang kanilang pagbisita dahil bago pa tuluyang dumilim, ay isa-isa na rin silang nagpaalam at nag-uwian. Ako naman ay tumulong muna sa pagliligpit ng mga pinagkainan at pag-aayos ng mga upuan bago ako tuluyang nagpahinga. Ramdam ko pa rin ang pagod ng buong araw, lalo na sa mga nangyari kanina, kaya nagpasya na akong pumasok sa kwarto para magpahinga. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin. Hindi pa rin talaga ako makapaniwalang nagawa ko yun. Pero hindi ko rin hayaan na apihin pa ni Aling Adelpa si nanay kahit magalit pa siya. Buti na lang malamig ang hangin. Makakatulog ako na mahimbing. Unti-unti akong pumikit habang ramdam ko pa rin ang bigat ng katawan ko. Hindi ko namalaya na habang nakahiga ako, unti-unti na akong nilamon ng antok hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Hindi ko alam kung ilang oras ang lumipas, pero bigla na lang akong nagising nang may naririnig akong kakaibang kaguluhan sa kulungan ng mga manok. Matalas talaga ang pandinig ko, kaya kahit konting ingay pa yan ay nagigising talaga ako. Kaya agad akong tumayo sa pag-aalalang may magnanakaw na gustong nakawin ang mga manok namin. Dahan-dahan akong bumangon. Kumuha ako ng bolo na nakalagay sa likuran ng pintuan. Dahan-dahan akong lumabas sa aking silid at dahang-dahang binuksan ang bintana. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang makita kong nakatayo si Aling Susan. Katapat niya ang kulungan ng mga manok. Hindi siya nakatayo ng katulad ng pangkaraniwang tao. Para siyang asong nakatuwad. May mahabang kuko, kulubot ang kanyang balat at sobrang itim. Sarap na sarap siyang sinasakmal ang buhay na manok. Kaya agad akong napatalon mula sa bintana na labis naman niyang ikinagulat. Aling Susan? Bart! Tama nga ang duda ni George. Isa kang aswang. Bart, huwag mong gawin yan. Pakiusap. Hindi kita sasaktan. Hindi. Niloko mo kami, Aling Susan. Kaya pala kanina mo pa tinitin ang mga manok. Kaya pala ayaw mong kumain ng mga ulam na inihanda namin. Kaya pala takot na takot kayo sa bawang dahil aswang ka pala. Halimaw! Bart, hindi ako halimaw na iniisip mo. Kailangan kitang patayin bago mo pa kami masaktan ni nanay. Bart! Anak, wag! Niyakap ni nanay ang aking braso. Ang brasong may hawak na bolo. Pinigilan niya ako at sa gitna ng lahat ng gulat at takot na hindi ko maunawaan, naririnig ko ang kanyang boses na halos bumubulong na sa aking tenga. Huwag anak! Huwag mong saktan si Susan! Maawa ka! Halimaw siya, Nay!
Aswang siya! Tingnan nyo! Alam ko, Bart, alam ko. Pero wag mo siyang sasaktan. Nay, aswang siya! Ano bang pinagsasabi nyo? Bakit nyo ako pinipigilan? Papatayin tayo ng aswang na yan! Maniwala ka sa akin, anak. Oo, aswang siya at alam ko yun. Pero hindi niya tayo kayang saktan. Maniwala ka. Hindi siya pumapatay ng tao. Teka, alam nyo? Oo, anak. Mula pa noon, alam ko ng aswang siya dahil kaibigan ko siya. Napatigil ako sa sagot ni nanay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga oras na yon. Alam na niya, matagal niya nang alam pero hindi niya ako sinabihan. Napatingin ako kay Aling Susan na nakatayo sa gitna ng bakuran. Ngayon ay normal na tao na ang itsura at tahimik lang na nakatingin sa amin. Sa mga sandaling yon, dahan-dahan ko ring ibinaba ang bolo. Bakit hindi nyo kaagad sinabi sa akin, Nay? Dahil alam kong matatakot ka at baka masaktan mo siya. At ngayon nangyari na. Muntik mo na siyang masaktan at mapatay. Maniwala ka, iho. Hindi ko kayang manakit ng inosenteng tao, lalo na kayo ng nanay mo. Paano po ako makakasiguro na totoo ang sinasabi nyo? Dahil dati akong tao na nagmahal lang ng isang aswang. At dahil sa katangahan ko, pumayag akong maging isa sa kanila, maging isang aswang. Minahal ko lang si Beltran pero ginawa niya lang akong alipin. Pero maniwala ka man o hindi ko kayang manakit ng tao. Pero likas sa inyo ang kumain ng laman ng buhay na hayop at tao. Paano nyo mapipigilan yun? Dahil alam kong kontrolin ang sarili ko. Nasanay na akong buhay na hayop lang ang kinakain ko. Hindi na ako natatakam pa sa dugo ng tao. Mas pipiliin ko na lang mamatay kaysa manakit ng inosente o kumain ng tao. Yan ang ikinagagalit ni Beltran sa akin. At ilang taon din niya ako naging alipin. Yun ang dahilan kung bakit hindi na kami nagkita ulit ng iyong ina. Alam ng nanay mo yan. Anak, maniwala ka. Kilalang kilala ko si Susan. Mahal niya tayo, anak. Sige, Nay. Pero ayoko na siya magtagal pa rito. Baka may makaalam pa sa sekreto nyo rito. Ayoko pong madamay kami sa gulo. Huwag kang mag-alala. Uuwi na rin naman ako bukas, iho. Sige po. Babalik na po ako sa kwarto ko, Nay. Maraming salamat, anak. Sa mga oras na yon na naig sa akin ang hiling ni nanay, kaya kahit mabigat sa loob ko, pinili kong paniwalaan na mabuti si Aling Susan. Ngunit kahit pilit kong ipinikit ang aking mga mata, hindi pa rin ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang ideya na may aswang kaming kasama sa loob ng bahay. Hanggang sa sumikat ang liwanag sa bintana, kaya agad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Gusto kong huminga ng malalim at pakalmahin ang sarili ko. Naupo ako sa harap ng bahay, pilit inaayos ang kabog ng dibdib ko. Ilang sandali pa, habang nakaupo ako at tahimik na pinagmamasdan ng paligid, napalingon ako sa unahan nang marinig ko ang pamilyar na boses ni George. Himala. Ang aga mong nagising ha? Hindi ka pa rin ba nakakamubon kahapon pare? May nangyari kasi kagabi, pare. Ano? Sinugod kayo na Aling Adelpa? Hindi yun. Walang kinalaman dito sa Aling Adelpa. Eh ano ba talaga nangyari? Sabihin mo naman sa akin pre. Akala ko ba magkaibigan tayo? Hindi pwede, pare. Baka kasi may mapagsabihan ka tungkol dito. Ha? Si paring Bart naman. Ginawa mo pa akong chismoso. Alam mo naman na mapagkakatiwalaan mo ako. Baka nakakalimutan mo. Lahat ng sekreto mo alam ko. Mangako ka muna sa akin na wala kang pagsasabihan. Promise. Pexman, mamatay man pare. Ikaw talaga. Pero seryoso, George. Nakita ko si Aling Susan kagabi sa bakunan. Tapos, ano nangyari? George, tama ka. Aswang siya. Ano? Paano mo nasabi yan pare? Seryoso ba yan? Hindi magandang biro yan pare ha? Pare, hinaan mo lang boses mo. Kumalma ka muna. Pasensya na, pero sabihin mo sa akin kung anong nangyari pre. Bakit mo nasabing aswang nga talaga siya? Kagabi, nagising ako at narinig ang tunog ng mga manok sa bakuran. At yun nga, nakita ko si Aling Susan. Nakakatakot ang itsura niya. Mahabang pangil at kuko. Kulubot ang kanyang balat at
nakatuwad na parang aso. Sus Mariusa pare, sinasabi ko na nga ba? Aswang siya. Oh, anong ginawa mo? Nasaan siya ngayon? Wala akong ginawa, pre. Ano? Bakit wala ka ba lang ginawa? Baka kung ano pa ang gawin niya sa inyo, sa mga tao rito sa barrio, pre. Sinabi ni nanay na hindi siya masamang aswang. Ha? At pinigilan niya ako kagabi na muntik ko na siyang tagain ng bolo. Sabi pa niya, dati raw siyang tao na nakapag-asawa ng aswang at naging isa sa kanila. Naging alipin din daw siya ng aswang pero hindi raw talaga siya kumakain ng laman ng tao. Hayop lang kinakain niya. Nagkibit balikat si George pero halatang hindi siya ganap na kumbinsido. Nakilala ko si George mula pa noong bata pa kami. Alam ko na kapag ganyan ang ekspresyon niya, medyo paatras ang katawan at liko ang mga labi. Ibig sabihin lang nun ay hindi siya naniniwala. Pare, sa mga pelikula, lahat sila masama. Kumakain sila ng laman ng tao. Pero pre, baka totoo ang sinasabi niya kasi hindi naman siya natakam sa atin, di ba? Ang hirap naman paniwalaan yan, pre. Pero may mga narinig naman ako kay Apo na may mga aswang na tumutulong sa tao. Mabubuting aswang daw. Pero bihira raw yun. Yun ang sinasabi ni nanay, na mabuting aswang si Aling Susan. At naniniwala ka? Aray! Bart! Ay, Nay! Sus Mariosep! Baka may ginawa na si Aling Susan kay tita! Kumaripas kami ng takbo papasok sa loob ng bahay kasabay ang pagkabog ng dibdib ko. Pagpasok namin sa loob, bumungad sa amin ang nakakapangilabot na tanawin. Si Nanay Lourdes ay nakahiga sa sahig, nanginginig, at may maraming tumutubong pigsa at sugat sa buong katawan, sa mga braso, lieg at likod. Ang ilan ay pumuputok at umaagos ang nana habang umiiyak siya sa sakit. Nay! Ang sakit, anak! Kumikirot ang buong katawan ko! Ano ba nangyayari sa akin? Diyos ko, Bart! Para akong sinusunog sa loob! Sus Mariosep! Hindi ito normal na sakit, pare! Lumuhod ako sa tabi ni nanay. Nanginginig ang kamay ko habang tinitingnan ko ang kanyang katawan. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto at bumungad sa harap namin si Aling Susan. Sa sobrang galit ko, sinugod ko siya at kinuwelyuhan. Anong nangyari sa iyo, Mare? Ikaw, anong ginawa mo sa nanay ko, ha? May kinalaman ka ba rito? Bart! Tama na! Wala siyang kasalanan dito. Hindi ako magagawang saktan o gawa ng masama ni Susan. Sa tingin mo ba, Iho, kaya kong gawin yan sa nanay mo? Noon pa man kahit isang sampal, hindi ko yung nagawa sa kanya. Pero walang pwedeng gumawa nito sa nanay ko kundi halimaw lang. Pare, nakita ko na ito noon. Kulam to. Kulam ito. May kumulam sa nanay mo. Ano? Malakas ang kutob kong kulam yan, pare. Kailangan natin siyang dalhin kay Apo Delphine. Napabitaw ako sa pagkakahawak sa kwelyo ni Aling Susan noon at wala na kaming inaksayang oras. Pinasa namin si nanay at dinala siya papunta sa bahay ng kaibigang albularyo ni George, si Apo Delphine. Pagdating namin doon, agad kaming kumatok sa pintuan ng bahay kubo ni Apo Delphine. Apo? Apo? Nandyan po ba kayo? George, bakit naparito ka? Sino yung mga kasama mo? Kailangan po namin ng tulong niyo, Apo. Ano bang nangyari? Si nanay po, Apo. Bigla na lang siyang namaga ng ganito. Ang daming sugat at pigsa sa katawan niya. At may hinala ho kaming hindi ordinaryong sakit ang dahilan. Ipasok niyo muna siya rito sa loob. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Apo Delphine. Pinapasok niya kami sa kanyang bahay kubo at itinuro ang isang lumang papag sa sulok ng silid. Maingat naming inihiga roon si nanay habang mabigat ang dibdib kong pinagmamasdan ng kalagayan niya. Hirap na siyang huminga at halos hindi na maimulat ang kanyang mga mata dahil sa sobrang pamamaga ng kanyang mukha. Agad na lumapit si Apo Delphine sa tabi ni nanay. Hinawakan niya ang pulsuhan nito, sinilip ang mga mata at
marahang inilapat ang kanyang palad sa noo nito. Ilang sandali siyang natahimik habang seryosong sinusuri ang kalagayan ni nanay. Nang matapos siya, napakunot noo siya at napabuntong hininga. Halatang may natuklasan siyang hindi maganda. Apo, ano pong lagay ni nanay? Ano po bang nakikita niyo, Apo? Hindi ito pangkaraniwang karamdaman. Ano pong ibig niyong sabihin? May masamang puwersang nakakapit sa kanya. At kung tama ang kutob ko, may taong sadyang gumawa nito. Taong may malaking galit sa kanya. At isang mangkukulam ang kumulam sa nanay. Ano? Sino pong may gawa nito sa nanay ko, Apo? Sa aking nakikita, kapitbahay ninyo lang siya. At nakaalitan ito ng nanay mo. Si Adelpha. Para kung binagsakan ng mabigat na bato sa narinig ko. Napatingin ako kay nanay na nakahiga pa rin sa papag habang mabagal ang kanyang paghinga. Ngunit bago pa ako makapagtanong muli, napalingon si Apo Delphine kay Aling Susan. Naningkit ang kanyang mga mata na para bang may sinusuri siyang bagay na kami lamang ang hindi nakakakita. Ikaw, Siya po? Siya po ang may gawa nito kay nanay? hindi iyo. Pero may nakikita ako sa kanya. Magsabi ka ng totoo dahil naaamoy ko ang dugong aswang sa iyo. Tama pong iniisip niyo. Aswang ako. Nakikita kong dalisay ang iyong kalooban. Hindi na po mahalaga sa akin ang sasabihin niyo tungkol sa akin. Ang mahalaga po ngayon ay malaman kong totoo. Kung si Adelpha ba ang may gawa nito kay Lourdes. Tama, siya nga. Pero sa nakikita ko, may nilapitan siyang isang mangkukulam. Malakas ang mangkukulam na ito. Hindi ko kayang supuin ang sumpang ipinataw niya kay Lourdes. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi niyo po mapapagaling ang nanay ko? Kailangan ninyong mahanap ang mangkukulam na gumawa nito sa kanya. At kailangan ninyong makumbinsi siyang bawiin ang sumpa. Pero paano kung ayaw niyong pumayag, Apo? Kailangan siyang patayin. Pues, ako ang papatay sa kanya. Huwag na, Mare. Ayokong madamay ka. Baka kung ano pang gawin sa'yo ng mangkukulam na yun. Tingnan natin kung tatalabang sumpa niya. Kapag kinain ko ng lamang loob niya. Susan! Akala ko po ba hindi kayo kumakain ng laman loob ng tao? Oo. Pero kung gugustuhin ko, magagawa ko. At yung Adelpha na yan ang uunahin ko. Susan! Susan! George, samahan mo muna dito si nanay. Kailangan kong sundan si Aling Susan. Hindi pare, sasama ako. Bantayin niyo po muna si tita. Tara na pare. Teka lang, mga iyo! Tumakbo kami pauwi at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Agad akong kumuha ng bolo sa likod ng pinto, habang si George naman ay kumuha ng matalim na kutsilyo para protektahan ang sarili kung sakaling may mangyari. Nagmamadali kami dahil alam naming delikado ang maaaring gawin ni Aling Susan kapag tuluyan siyang nilamon ng galit. Bigla naman kaming natigilan nang may marinig kaming malakas na kalabog mula sa katabing bahay. Kasunod noon, ang mahinang iyak ng isang babae na tila nagsusumamo sa takot. Halimaw! Halimaw ka! Sa bahay ni Aling Adalpa yun na. Tara! Nako, baka kinatay niya na si Aling Adelpha. Aling Susan! Maawa ka sa akin. Huwag mo akong sasaktan, pakiusap. Maawa? Bakit naman ako maaawa sa'yo, babae ka? Hindi ka nga naawa kay Lourdes. Hayop ka. Sinabihan na kita na huwag kang magkakamali ulit pero hindi ka nakinig. Ay, hindi ako ang may gawa. Hindi ako ang may gawa. Sinungaling ka. Nanlaki ang mga mata namin noon sa nadatnan. Hawak ni Aling Susan ang leeg ni Aling Adelpha habang nakadikit ito sa pader. Umiiyak si Aling Adelpha at hirap na hirap huminga habang nagmamakaawa. Ngunit mas nakakagulat ang anyo ni Aling Susan. Hindi man nagbago ng buo ang anyo niya, kitang-kita ang matutulis niyang pangil, namumula ang kanyang mga mata
at humahaba ang kanyang mga kuko dahil sa matinding galit. Nanginginig naman si Aling Adelfa habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. May mangkukulam! May mangkukulam akong nilapitan! Pwes, dalhin mo ako sa kanya. Bakit mo yung ginawa kay Nanay Aling Adelfa ha? Bakit? Nadala lang ako ng galit ko. Hindi ko sinasadya. Maawa kayo sa akin. Huwag niyo akong patayin. Martillo, tulungan mo ako. Papatayin niya ako. Mamamatay ka talaga kapag hindi mo ko dinala sa mangkukulam na inutusan mong gawin yon. Huwag. Maawa ka. Pakiusap. Oo na. Dadalhin ko na kayo. Malapit sa sementeryo. May lumang bahay dun sa tabi ng punong santol. Doon nakatira si Robin. Robin, Oo, siya ang mangkukulam. hayop siya. Papatayin ko siya. At ikaw, pasalamat ka't may konsensya pa ako sa'yo. Patawarin mo ako. Pakikiusapan ko siyang bawiin ang sumpa. Huwag mo lang akong patayin, maawa ka sa akin. Aling Susan, kailangan na nating umalis at punta ng mangkukulam na yon. Tama ka. Kaya ihatid mo na kami ngayon, Adelfa. Kung ayaw mong patayin kita ngayon. Oo. Huwag mo lang akong sasaktan, maawa ka. Aling Susan, kumalma po kayo. Ibalik niyo po sa dati ang anyo niyo bago pa may makakita rito sa inyo. Ilang segundo rin bago bumalik sa dati ang mga mata ni Aling Susan. Mabagal siyang huminga. Unti-unting nawawala ang kulay pula sa kanyang mga mata. Bumabalik siya noon sa anyong tao, tulad ng sinabi ko. Hindi na nga kami nagsayang pa ng oras at tulad ng sinabi ni Aling Adelfa, dadalhin niya kami sa bahay ng mangkukulam. Tahimik naman ang buong paligid habang naglalakad kami papunta sa sementeryo. Ang bawat hakbang namin ay parang may bigat. Parang may kung anong kamay na humihila sa amin palapit sa kapahamakan. Si Aling Adelfa ang nangunguna. Nanginginig pa rin habang pilit kaming ginagabayan patungo sa bahay na tinutukan niyang tirahan ng mangkukulam. Diyan siya nakatira sa likod ng punong santol. Kung nagsisinungaling ka sa amin, Adelfa, ikaw ang una kang tatapusin. Maniwala ka, ako mismo makikiusap sa kanya. Sige, siguraduhin mo lang, Adelfa. Ilang sandali pa tumambad sa amin ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. Nakapatong ito sa gilid ng sementeryo at kita kong sira-sira na ang ibang parte nito. May nakikita akong usok na nanggagaling sa likuran. Diyan, si Robin, diyan siya nakatira. Sige po, tawagin niyo po siya. Nandito lang kami sa likuran niyo. Huwag na huwag mong balakin pang gumawa ng masama, Adelfa. Kung ayaw mong kainin kita ng buhay. Oo, pangako. Dahan-dahang lumapit si Aling Adelfa sa pinto at pumatok ng ilang beses. Agad namang bumukas ang pinto. Bumungad ang isang matandang lalaki na nasa edad 60, payat, kulubutang balat at may matang naninilip sa kaluluwa. Sandaling natahimik ang matanda, tsaka dahang-dahang ngumisi habang nakatingin sa amin. Mukhang may bisita ka, Adelfa. Sino sila? Ikaw pala mangkukulam. Ikaw ang kumulam sa nanay ko. Si Adelfa may kagustuhan nun. Hindi ako. Robin, bawiin mo na ang sumpang ipinataw mo kay Lourdes. Hindi ko mababawi yun, Adelfa. Sinabihan na kita. Wala nang atrasan pa. Hindi ko na kasalanan yan. Ay, pakiusap, bawiin mo ng sumpa kay Lourdes. Maawa ka naman. Kita ko naman ang galit sa mga mata ni Aling Susan noon at sa isang iglap, sumiklab ang galit niya. Bigla niyang sinugod si Robin at sinakalito, tsaka inangat mula sa pagkakatayo. Bawiin mo ang sumpa kung ayaw mong mamatay. Ayan ba ang lakas mo? Inuubos mo ang pasensya ko. Kung hindi mo gagawin, papatayin na lang kita.
Halos mawalan kami ng hininga noon ni George sa nasaksihan namin. Si Aling Adelfa naman ay hinimatay sa takot. Buti na lang at nasalo siya agad ni George, habang ako naman ay naguguluhan kung anong dapat kong gawin noon. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang bolo. Napakunot noon naman ako ng titigan ng matandang mangkukulam si Aling Susan at parang may ibinubulong siyang kung ano. Unti-unti namang nagiba ang kilos ni Aling Susan. Hindi ka may control, kundi ako! Hindi! Hindi! Ano nangyayari sa kanya? Oh, kinokontrol siya ng mangkukulam, pare. Masyado siyang mahina. Ang mabuti pa, tumakbo na kayo palayo bago pa kayo mapatay ng halimaw na yan. Napaatras si Aling Susan at nagsimulang magwala na parang may kung anong puwersang gustong kumawala sa kanyang katawan. Nanginginig siya, sumisigaw at halos hindi na makilala. Umalis kayo! Hindi ko na kaya! Hindi namin kayo iiwan. Gusto niyo yatang mamatay, mga iho? Ikaw! Ikaw na matanda ka. Ikaw ang papatayin ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko sa sobrang galit ko. Agad akong sumugod kay Robin habang mahigpit na hawak ang bolo. Nakita ko namang umatras siya ng bahagya, ngunit hindi sapat yon para makaiwas. Gago kang bata ka! Magbabahid ka sa ginawa mo sa nanay ko. Tumigil ka! Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay, matanda ka. Napasigaw si Robin nang tamaan ko ang kanyang braso. Agad bumakat ang sugat at nagsimulang umagos ang dugo. Ayos, pare. Ako naman! Mga hayop ka na! Muli naman akong sumugod. Sa pagkakataong yun, ay natamaan ko naman ang kanyang balikat. Tuluyan siyang napahandusay sa lupa habang namimilipit sa sakit. Yan ang nababagay sa'yo, mangkukulam na Robin. Katapasan mo na! Kapag namatay ako, mamamatay din ang nanay mo! Sinungaling! Muli kong itinaas ang bolo. Nanginginig na si Robin sa takot habang paatras siyang gumagapang sa lupa. Samantalang si George ay nakatayo lamang sa gilid habang hawak ang kanyang kutsilyo at binabantayan si Aling Susan. Patuloy namang nakikipaglaban si Aling Susan sa kung anumang kapangyarihang ipinataw sa kanya ni Robin. Patayin mo sila! Hindi! Hindi ko sila sasaktan! Hindi! Ikaw muna ang tatapusin ko, tanda! Pare! Pareho kaming tumilapon ni George nang sunggaban din ako ni Aling Susan. Nanginginig ang mga braso ko noon habang pilit kong itintulak palayo ang naglalaway na si Aling Susan. Halos ilang pulgada na lamang ang layo ng mga pangil nito sa aking muka. Hanggang sa narinig ko ang paghiyaw ng halimaw at napaatras ito. Nakita ko naman si George na duguan ng kamay habang hawak ang kutsilyo. Nakita ko namang may sugat sa likuran si Aling Susan noon. Patawarin mo ako, pare. Kailangan lang kitang iligtas.
Tingnan mo naman. Bala ka bang patay ng lalaking yan? Ano pang iniintay mo? Hindi mo ba siya gagantihan? Ikaw muna ang papatayin ko! Ha? Hindi! Lumayo ka! Patayin niyo siya! Patayin niyo! Sa isang iglap, sinunggaba ni Aling Susan ang mangkukulam na si Robin. Kahit halatang hirap siya sa sugat sa kanyang likuran at pilit niyang kinakalaban ang demonyong kumakain sa kanyang pagkatao, mas lalo pang humigpit ang hawak niya sa dibdib ni Robin. Kitang-kita namin kung paano siya nanginginig. Parang dalawang puwersa ang naglalaban sa loob niya. Wag! Kanina ko pa sinasabi, mamatay ka na! Sa uling lakas na natitira sa kanya, tuluyan ang dinukot ni Aling Susan ang puso ni Robin. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng matanda bago ito tuluyang nawalan ng buhay. Habang si Aling Susan naman ay bumalik sa pagiging anyong tao at naghahabol ng kanyang hininga. Medyo malalim din ang sugat niya kaya hirap na siya. Aling Susan! Bumalik na si Aling Susan sa dati, pre. Patawarin niyo ako. Tara pare, tulungan natin siya bilis. Aling Susan, patawarin niyo po ako. Nagawa ko lang naman po yun dahil muntik na po ninyong mapatay si Bart. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Umalis na kayo. Iwan niyo na ako rito. Hindi Aling Susan. Dadaling ka namin kay Apo Delphine. Bilisin natin. Kailangan natin siyang madala agad, pare. Wag na. Iwan niyo na ako. Hindi. Hindi kita iiwan Aling Susan. Ay, anong nangyari? Pare, gising na si Aling Adelpha. Walang hiya ka. Ikaw ang punot dulo ng Ay, to. patawarin mo ako, Bart. Patawarin mo ako. Dahil sa'yo, naghihirap ngayon si nanay. Puro sugat at pigsa ang katawan niya. At nadamay pa si Aling Susan. Ay, patawad. Nadala lang ako ng inggit. Hindi ko na uulitin. Maawa ka, Bart. Natatakot ako. Magdasal ka na lang na gumaling ang nanay ko. Dahil kung hindi, mapapatay talaga kita, Aling Adelpha. Kahit pa makulong ako. Ay, tutulong ako. Gagawin ko ang lahat para maitama ito. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Pare, tara na. Hayaan mo na siya. Bilisan natin. Malayo pa ang bahay ni Apo Delphine. Sandali. Iwan niyo na ako rito pakiusap. Hindi ko na kaya. Hindi rin ako magtatagal pa. Pakisabi na lang sa nanay mo, Bart. Iho, na mahal ko siya. Sige na, umalis na kayo. Pakiusap. Hindi, Aling Susan. Hindi ka pwedeng mamatay. Kumapit ka. Hindi, Bart. Ang aswang na katulad ko ay walang karapatang mabuhay sa mundo. Alagaan at protektahan mong nanay mo, Bart. Napayuko kaming dalawa ni George habang nakatingin kay Aling Susan. Halos hindi ko matanggap ang mga salita niya. Para bang tinatanggap niya na ang kanyang kamatayan. Kahit ano paman ang naging pagkatao niya, siya pa rin ang tumulong sa amin at nagpakita ng tunay na pagmamahal sa aking ina. Hindi. Aling Susan, hindi ko ahiyaan na mawala ka. Kaibigan kayo ng nanay ko. Masasaktan po ng sobra si nanay kapag nangyari yun. Tama si Bart. Dadalhin po namin kayo kay Apo Delphine kahit anong mangyari. Mga bata, wag na. Hindi ko na siya pinatapos. Maingat naming binuhat ni George si Aling Susan kahit hirap na kami. Habang tinatahak namin ang madilim na daan patungo sa bahay ni Apo Delphine. Bilisan natin, pare. Konti na lang. Kumapit po kayo, Aling Susan. Lumaban po kayo. Malapit na po tayo. Ngunit bago pa kami makalayo, may narinig kaming nagmamadaling yabag mula sa kabilang direksyon. Napalingon kami at dun ko nakita ang isang pamilyar na mukha at sobra naman akong natuwa nang makita si nanay na magaling na at wala nang sugat sa katawan niya kasama si Apo Delphine. Nay, Bart, anak.
Nay, magaling na po kayo. Susan, Mare, ano nangyari sa'yo? Diyos ko! Nasaksak po siya ni George, Nay. Pero hindi ko po sinasadya, tita. Nagawa ko lang po yun para protektahan si Bart. Ang pangkukulang po kasi ang nagkokontrol kay Aling Susan kanina. Naging halimaw po siya at muntik na niyang mapatay si Bart. Huwag kayo mag-aksaya ng oras. Buhay pa siya. Kailangan natin siyang madala agad sa bahay ko. Tara po, apo! Walang pag-aalinlangan kaming nagtulungan. Si Apo Delphine ang nanguna habang kami naman ay maingat na sumunod. Kita namin ang mga tingin ng ibang mga tao sa paligid pero hindi namin yon pinansin. Ang mahalaga sa amin noon ay masalba ang buhay ni Aling Susan. Hindi rin nagtagal ay narating namin ang bahay ni Apo Delphine. Higaan niyo si Rita. Opo. Apo, pakiusap. Iligtas niyo po siya. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Mare, lumaban ka, pakiusap. Huwag mo akong iwan. Alam kong matapang ka, kaya pakiusap. Lumaban ka. Lalaban ako hanggat kaya ko. Tahimik ang buong bahay habang ginagamot ni Apo Delphine si Aling Susan. Maya-maya, ipinahid niya ang isang makapal na halamang gamot sa sugat nito. At nakita ko rin na may inuusal siyang orasyon sabay ihip sa sugat. Napangiwi naman si Aling Susan sa sakit. Tisin mo lang. Yan. Tapos na. Ligtas na po ba siya, Apo? Malalim ang sugat niya. Buti na lang, hindi tumama sa baga. Kaya masasabi kong ligtas na siya. Ay Diyos ko. Salamat po. Maraming salamat po. Sa ngayon, kailangan muna dyan ng pahinga. Sige po. Para ako nabunutan ng napakalaking tinik sa dibdib. Napaupo na lamang ako habang pinupunasan ang mga luhang hindi ko na malayang tumulo na pala. Makalipas ang ilang oras, unti-unting nagmulat ng mata si Aling Susan. Nasaan ako? Mare, sa wakas gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos lang ako, Mare. Akala ko mawawala ka na sa akin. Pinag-alala mo ako, Mare. Siguro, ganun talaga ang masamang damo. Mare naman, nagawa mo pa talagang magbiro. Pero seryoso, Mare. Akala ko mamamatay na ako kanina. Salamat sa anak mo at sa kaibigan niya dahil hindi nila ako iniwan. Hindi nila ako sinukuan. Hindi ko po kayo hayaan na mawala, Aling Susan. Hindi ko po kayo pwedeng pabayaan dahil kaibigan po kayo ni nanay. At mahal na mahal niya po kayo. Ginawa niyo din po ang lahat para gumaling siya. Pero, isa akong aswang. Wala na po kaming pakialam doon, Aling Susan. Pagkatapos po ng lahat, napatunayan niyo po sa amin na mabuti po kayong aswang. Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit ko naman po kakatakutan ng tulad niyo? Naging halimaw lang po ang itsura niyo pero busilak po ang puso niyo. Tama po si Bart. Hindi na po kami natatakot sa inyo. Tsaka kung kakainin niyo naman ako, isasaksikin ko kayo ulit. Ginawa mo lang ang nararapat gawin, iho. At kung kinakailangan gawin mo ulit yon, handang-handa ako. Sino kaya yung kumakatok? Ako na po magbubukas na eh. O siya, sige anak. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan. Bawat hakbang ko ay mabigat. Nang mabuksan ko ito, bumungad sa aking harapan si Kapitan Waldo at halatang puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Ang nanay mo, kumusta siya, iyo? Kapitan, kayo po pala. Okay naman po ang nanay. May nagsabi sa akin, si Celine, nakita raw niya kayo. Duguan daw si Lourdes. Duguan po? Oo. Ano pa nangyari sa nanay mo? May ginawa bang masama si Adelfa sa kanya? Kalma lang po, Kapitan. Ang mabuti pa po,
Pumasok po kayo sa loob para makapag-usap po kayo ni nanay. Sige, salamat iyo. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at pinapasok ko siya. Dahang-dahang naglakad si Kapitan Waldo papasok ng bahay habang baka sa kanyang mukha ang kaba at pag-aalala. Tahimik ko naman silang pinagmasdan habang isinasara ko ang pinto. Halatang nasorpresa naman si nanay nang makita kung sino ang dumating. Lourdes, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Kapitan. Sabi nila na sugatan ka raw. Hindi ako. Si Susan yun. Pinag-alala mo ako ng sobra, Lourdes. Kala ko kung napaano ka na. Pero ano pa nangyari kay Susan? Nadisgrasya lang siya. Pero maayos na po siya ngayon. Mabuti naman. Akala ko kung ano na talaga ang nangyari sa iyo, Lourdes. Nag-alala ako ng husto. Kapitan, panahon na po siguro na itigil niyo na ang panliligaw niyo sa akin. Hindi ko po talaga kayang pumasok sa relasyon ulit. Kaya sana, kung pwede, magkaibigan na lang tayo. Naunawaan ko. Wala kang dapat ipagpaumanin. Kung saan ka masaya, nire-respeto ko yon, Lourdes. Salamat po, Kapitan. Bahagya siyang ngumiti, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Isang ngiting may pinipigil na sakit. Hindi ko maiwasang malungkot para kay Kapitan Waldo. Kahit pilit niyang itinatago ang kanyang nararamdaman, kitang-kita ko ang pagdadismaya sa kanyang mga mata. Ngunit tulad ng sinabi niya, nire-respeto niya ang desisyon ni nanay. Basta tandaan mo lang, Lourdes, nandito lang ako bilang kaibigan kapag kailangan mo ng tulong. Salamat po, Kapitan. Pero pwede bang huwag mo na akong ipo o tawagang kapitan? O tawaging kapitan? Waldo na lang. Sige. Sige, Waldo. Salamat. Salamat po sa pagdalaw, Kap. Pagkatapos nga ng pangyayaring yon, muling bumalik ang katahimikan sa aming bahay. Unti-unti na rin gumaling si Aling Susan mula sa kanyang mga sugat. Sa mga sumunod na linggo, naging maayos na rin ang lahat. Nanatili si Aling Susan sa bahay namin kasama si Nanay Lourdes. Doon na siya tuluyang tumira. Kahit alam naming isa siyang aswang, hindi yun hadlang sa aming pagsasama. Sa katunayan, mas lalo pa namin siyang itinuring na bahagi ng aming pamilya. Madalas silang magkwentuhan ni Nanay sa harap ng bahay habang nagkakape. Kapag may ginagawa naman si Nanay sa kusina, lagi siyang tinutulungan ni Aling Susan. Para na talaga silang magkapatid. Samantala, malaking pagbabago rin ang nangyari kay Aling Adelfa. Patapos ang lahat ng nangyari, bihira na siyang lumabas ng bahay. Hindi na rin siya nakikitang nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ang dating mahilig manghimasok at magkalat ng chismis ay naging tahimik at mailap. Kapag nakikita niya si Nanay sa daan, ay agad siyang umiiwas. Makalipas ang ilang buwan, isang umaga habang galing kami ni Nanay sa palengke at may dala kami mga sariwang gulay, nagkataon namang nakasalubong namin si Aling Adelfa sa may kanto. Agad itong napatigil sa paglalakad at napatigil din kami. Nakayuko lamang siya habang mahigpit na hawak ang dala niyang bayong. Halatang nahihiya siya. Hindi man lang niya magawang tumingin ng diretso kay Nanay. Magandang umaga, Adelfa. Magandang umaga rin, Lourdes. Pwede ba kitang makausap sandali? Oo naman. Matagal ko nang gustong gawin to pero hindi ko lang alam kung paano magsisimula. Ano yon? Humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Sa mga masasakit na salitang sinabi ko, sa mga chismis na ikinalat ko, sa mga panahong hinusgahan kita kahit wala naman akong karapatan. Adelfa, Hindi ako naging mabuti sa iyo. Hindi ako naging mabuting kapitbahay. Naging makasarili ako. At masyadong naging mapangusga. Nabulag ako sa inggit kaya ako nagawa yon. Pasensya ka na talaga, Lourdes. Kung pwede lang burahin ang mga nagawa ko noon, gagawin ko. Pero alam kong hindi na yun posible. matagal na kitang pinatawad, Adelfa. Talaga? Oo.
Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga ay natututo tayo. Hindi ko akalaing mapapatawad mo pa ako. Dahil kailangan ko rin para maging masaya ang buhay ko. Ayokong magtanim ng galit dito sa puso ko. Salamat, Lourdes. Salamat. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ko silang magkasundo. At mula noon, unti-unting nagbago ang lahat. Naging mabuting magkaibigan sina Nanay Lourdes at Aling Adelfa. Madalas na silang magkwentuhan sa harap ng bahay. Minsan, sabay pa silang namamalengke at nagsisimba. Hindi na rin bumalik ang dating ugali ni Aling Adelfa sa pagiging tsesmosa. Sa halip, naging mas mabait, mas mahinahon at mas mapagkumbaba siya sa pakikitungo sa mga tao. At si Aling Susan naman ay tuluyan ang naging bahagi ng aming pamilya. Pero nakakatuwalang isipin na minsan ay nagsiselo siya sa pagkakaibigan ni Aling Adelfa at ni Nanay. Hindi pa rin buo ang tiwala niya kay Aling Adelfa. Sa kasalukuyan, nauna nang namaalam si Aling Susan noong taong 2023. At dahil na rin sa hindi siya kumakain ng laman ng tao, mas napapaikli nito ang kanyang buhay at mas mabilis siyang tumanda. Pero ang mga alaala na iniwan niya sa amin ni Nanay ay hindi ko makakalimutan. Itinuring din namin siya ni George na pangalawang ina sa loob ng maraming taon bago siya tuluyang nagpaalam sa mundo. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sa buhay, may mga pagkakataong na ikukumpara natin ang ating sarili sa iba. At minsan, ay nagiging dahilan pa ito ng inggit. Lalo na kapag pakiramdam natin ay napag-iiwanan na tayo habang sila ay patuloy na umaasenso. Ngunit lagi sana nating tandaan na huwag nating hayaang sirain ng mapanirang emosyon ng ating pagkatao. Dahil kapag ito ang nangibabaw, maaari tayong itulak nito sa paggawa ng mga bagay na hindi makatao. Piliin sana nating maging mabuting tao kahit nakikita nating may mga bagay na meron ang iba na wala tayo. Sa kwentong ito, napatunayan ko rin na may mga pagkakaibigang hindi basta-basta natitinag o nasisira, gaano man kahaba ang panahong lumipas at gaano man kahirap ang mga pagsubok na kanilang pagdaanan. Kaya kung meron kang kaibigang katulad ni Susan, pahalagahan at ingatan mo siya sapagkat sa panahon ngayon, bihira na lamang ang mga tunay na kaibigang sasamahan ka kahit pa sa delikadong sitwasyon. Maraming salamat po sa pakikinig.